What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga katagapasigenyo at mga kababayan at kung saan man po kayo nanonood ngayon. Bago po tayo magsimula, wag po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para pag may mga bago po tayong upload ay lagi po kayong manotify. Bago po tayo magsimula, meron lamang po ang katanungan sa inyo at sana po ay sagutin po ninyo. Ano po ang nagustuhan nyo kay Mayor Vico Sotto? Kahit na kayo ay hindi po taga-Pasig. So, paki-comment down below po yung inyo pong mga kasagutan. So, ito po. So, meron po ditong isang speech o sa isang rally, campaign rally yata, itong si Antonio Trillanes. Siya po ay tumatakbong mayor sa lungsod ng Caloocan, kung saan ay ibinida niya ang magagandang gawa po ng ating Mayor Vico Sotto at sinabi niya pa na gusto niyang tularan ang ginagawa ni Mayor Vico, which is lumalabas lamang kung gaano kalaki ang impluwensya, pagiging good governance ni Mayor Vico. Yung kalaban po niya, 3 dekadang hawak yung Pasig, pero hindi ho nagseserbisyo. Pero kada eleksyon ay nananalo. Paano? 3 taon po, hindi ho magseserbisyo yan, magpapabaya, pero pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Tapos 3 taon muli na hindi magseserbisyo, pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto. Okay, dito po sa sinabi ni Antonio Trillanes, which is true, totoo po. Meron po talagang nagaganap na vote buying dito sa Pasig dati nung wala pa si Mayor Vico. At ang naaalala ko pa dati, binibigyan ng 500 pesos, ililista yung mga pangalan. Yun po yung kadalasan na nangyayari. Hindi po ako sigurado kung kaninong partido, kung sa nakaupo ba o sa kumakalaban. Basta meron pong nagaganap na bilihan ng boto kahit sa ang barangay po dito sa Pasig. Meron pong nagaganap na ganun tuwing sasapit po ang eleksyon, na bilihan talaga massive, as in parang gagastos, parang mapapaisip ka na lang na siguro malaki ang ginagastos ng mga to kasi binibili nila yung boto. At noong mga panahon pong iyon ay marami pa pong mga taga-Pasig ang hindi aware sa ganong sitwasyon na nakatanggap nga sila ng pera, ang kapalit naman nun ay ang dignidad at ang kinabukasan ng lungsod. Nabago po lahat ng yan nung dumating na si Mayor Vico. Kahit nung tumatakbo na po si Mayor Vico sa pagka-mayor nung 2019 is meron pa rin nagaganap. Kaya salamat na lang talaga kasi naging matalino na ang mga Pasigenyo. Ganyan po, 3 dekadang umabot yung ganyan sistema. Pero, nung eleksyon na tumakbo si Vico Sotto, yung kalaban po niya, kumpiyansa Akala niya, meron na siyang formula kung paano manalo. Pero, nanigurado po rin, gumastos ng 1 bilyong piso para lang manalo. Ngayon, yung mga taga-Pasig, naisip nila, Wow. 1 bilyong piso ang ginastos. Wow. I mean, mga kababayan, mga kapare, kapag ganyang politiko na gumastos ng napakalaking pera sa kampanya, believe me, wag nyo na pong iboto pa. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag sila nakaupo na sa pwesto, babawiin nila yan, triple pa, quadruple pa. Sa huli, tayo po ang kawawa. Sabi nga sa isang kasabihan, tanggapin mo ang pera, pero wag mong iboto. Iboto mo kung ano ang nasa puso mo. Marami po talagang politiko ang gumagastos ng milyones, bilyones kapag kampanya na para lang manalo. Usually sa mga ads, sa mga tarpaulin, sa mga rallies, at yun, sa vote buying. Kaya umaabot ng bilyon, milyon ang ginagastos nila. Pero nababawi po nila yon ng triple pa o higit pa doon kapag nanalo na, kapag nakaupo na sa pwesto. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Ngayon ko lang po nalaman, ewan ko lang po kung totoo itong sinasabi ni Antonio Trillanes na 1 bilyon ang ginastos ng dati naming mayor nung tumakbo na si Mayor Vico. Kasi nga hindi po biro kalaban si Vico. Dahil kahit nung konsehal pa po siya ng Pasig, maganda na po ang kanyang track record. Tapos samahan mo pa ng kanyang adhikain na labanan ng korupsyon. Malinis po na politiko itong si Mayor Vico kahit siya nung konsehal pa. At puti na nga lang talaga naging matalino mga Pasigenyo. Biruin mo, 1 bilyon ang ginastos sa kampanya. Kasi ang naalala ko pa talaga dati, si Mayor Vico, ito matyaga talaga to. As in, bahay-bahay talaga ang ginagawa ni Mayor Vico dati nung kampanya. Kung saan sinasabi niya yung kanyang mga plataforma, yung kanyang adhikain para sa Pasig at kung gaano kalaki ang pondo ng Pasig na hindi naman napupunta sa atin, na hindi naman napupunta sa mga Pasigenyo. Yun po ang isa sa mga palaging hinatalakay ni Mayor Vico sa kanyang mga kampanya dati, na saan napupunta ang pondo ng Pasig, bilyon, wala.
At naalala ko pa dati na nakikinig ako sa mga speech ni Mayor Vico dati nung tumatakbo pa siyang mayor noong 2019. Yun po ang madalas niyang binabanggit. Nasaan ang pondo ng Pasig? Bakit hindi gamitin sa mga proyekto para sa mga Pasigueño? Bukan kaya natin yung bago. Ngayon, nung binibili yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera sa luma, pero pinili nila yung bago. Di ho ba? Dahil po dyan, ngayon yung mga taga-Pasig, natatamasa nila yung pagbabago. Naalala ko lang po dati nung unang term ni Mayor Vico nung tumakbo siya. Sabi nung ate ko dati, sa mga kuya ko, sa mga ate ko na iba pa, iboto raw nila si Mayor Vico para maiba naman. Okay, pero dahil nga talamak ang vote buying ng mga panahon na yun, yung mga kuya ko, kinuha nila, binigay na pera para iboto yung kalaban ni Mayor Vico. Pero alam nyo kung anong ginawa nila? Wais. Kinuha nila yung pera, pero si Mayor Vico ang binoto nila. Noong mga panahon na yun, hindi pa sobrang higpit na mga nag-vote buying na pag nagkisay ng pera, sabihin ng sa'yo, boto mo to ha. I guess nung pangalawang term yata ni Mayor Vico. Hindi ko lang alam kung sa mga kalaban niya to galing. Kasi merong dati na insidente na bago ibigay sa yung pera, ipapakita mo muna kung sino yung binoto mo. So, kakaibang vote buying kasi, tsaka na ibibigay sa yung pera pag naipakita mo na kung sino yung binoto mo. Hinahangad nila na hindi nila maisip na posible pala. Okay? Ngayon, ganito. Ano po yung pagbabago na yun? Yung senior citizens po sa Pasig, nung hindi pa si Vico Sotto ang nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan. Wala silang regular na benepisyo. Kagaya po dito sa Caloocan, wala hong regular na benepisyo. Pero nung si Vico Sotto na ang nakaupo, ang bawat senior citizen po sa Pasig ay tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Ano nga ulit yung sabi nung kalaban, nung kabila? Pinabayaan doon ni Mayor Vico yung mga senior citizen sa atin. Samantalang sa panahon lang ni Mayor Vico na ang lahat ng matatanda sa atin, senior citizen, ay nakakatanggap ng 1,000 pesos buwan-buwan. Which is sa mga dating mayor is wala. Hindi ho ba magandang pagbabago yun? Galing sa wala, naging 1,000 piso kada buwan. Ngayon, pero liliwanagin ko lang po sa Team Trillanes po, galing tayo sa wala, pero 500 pesos muna tayo buwan-buwan. Okay po ba yun? Hindi pa naman tayo kasing yaman ng Pasig. Pero, mabalik po ako. Ano kaya ang nangyari sa Pasig? Kung nagkamali yung mga botante nila, na nung binibili yung kanilang boto, kinuha nila yung pera sa luma at binoto yung luma, ano kaya ang nangyari ngayon? Meron ho kaya silang 1,000 pesos kada buwan? Wala ho. Pero nagsapalaran sila dun sa bago. Kaya natatamasa nila yung pagbabago na hinangad nila. Okay? Ngayon, hindi lang po yung 1,000 pesos kada senior citizen, kada buwan. Ang nangyari sa Pasig. Doon po, pag nagpa-ospital, libre. No? Libre, kompleto pa yung kanilang ospital, kompleto gamit. Yung kanilang mga bata, meron po bawat isa na tablet. Libre wifi pa para sa kanilang pag-aaral. Yung kanilang mga estudyante sa kolehiyo, ini-enroll pa sa pribadong universidad. May allowance pa kada isang estudyante. Sa mga estudyante, which is hanggang ngayon ay nagpapatuloy po yung pagbibigay ni Mayor Vico ng mga allowance sa mga estudyante kada magsisimula po ang pasukan. Bukod po sa allowance ay meron pa pong mga school supplies na kompleto po lahat. Napakalaki po ng impluwensya ng mga ginagawa ni Mayor Vico sa ibang mga politiko at sa mga kumakandidato sa iba't ibang lugar. Kasi nga po, sabihin lang nila na yung mga ginagawa ni Mayor Vico sa lugar ng Pasig ay gagawin din nila. Din ang mga tao ay makikinig. Ang mga tao po ay boboto sila. Kasi alam nila kung ano mga pagbabago ang nangyari dun sa Pasig kahit hindi po sila taga dun. Diba? At gusto din po nilang maranasan, malaman ang mga ginagawa ni Mayor Vico dun sa Pasig. Kaya pag may isang kandidato ang nagsabi na gagayahin natin, gagawin din natin kung anong ginagawa. Gagayahin natin, gagawin din natin kung anong ginawa ni Mayor Vico na pagbabago dun sa Pasig. Then, makikinig yung mga botante. Iboboto ka pa nila. Kasi gusto rin nilang maranasan yung nararanasan ng mga tao sa Pasig, di ba? So, mag-iingat po tayo dito. Hindi ko naman po sinasabi, no, na malabong gawin yun ni
Hindi ko naman po sinasabi na ginagamit lamang ni Antonio Trillanes yung mga magandang nagawa ni Mayor Vico. Which is maganda pa nga. Pero mag-iingat lang po tayo, no? Kasi minsan, ginagamit po ng ibang politiko. So, ibig sabihin lang po nito, napakalaki po talaga ng epekto ni Mayor Vico sa ibang mga politiko na kumakandidato kung saan nagiging inspirasyon pa nila ang mga magagandang nagawa ni Mayor Vico para i-apply din sa lugar nila. Yung mga nagawa ni Mayor Vico, gusto rin nilang gawin sa lugar nila. Yung mga ginagawa ni Mayor Vico, good governance, walang korupsyon, lahat nakikinabang. 'Di ba? Kaya, ibang klase po ang mayor natin, mga Pasigueño. Kaya wag na po natin pakakawalan pa si Mayor Vico. Kasi kung yung ibang mga tao nga po, ay sana sa Pasig sila nakatira at sana meron silang mayor na kagaya ni Mayor Vico, tayo pa po kaya magkahanap pa tayo ng iba? Nasa atin na po yung mayor na kinaiinggitan ng ibang mga lugar. Na kahit yung mga kumakandidato, kahit yung ibang mga politiko, ay gusto pang gayahin yung ginagawa ni Mayor Vico. 'Di ba? Kaya po tayo, mga kapwa ko Pasigueño, maging matalino po tayo ulit. Kung naging matalino po tayo noong 2019, naging matalino po tayo noong 2022, din ngayong 2025, maging matalino po muli tayo sa pagboto sapagkat ang kalaban po ni Mayor Vico ay isang malaking negosyante. Which is, alam nyo na. So dapat, sana po talaga. Sana po maging matalino po tayo kahit kung sakali man po na may involved na pera, vote buying na naman, nasa atin po yun. Ipagpapalit ba natin yung kinabukasan ng ating lungsod, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating pamilya para sa pera na panandalian lamang? So nasa atin po yun. Sana po ay maging matalino po tayo. Hindi lamang po sa mga kapwa ko Pasigueño, kundi maging sa kapwa ko mga Pilipino na maging matalino po tayo sa pagboto po ng kandidato. Huwag niyo pong ipagpalit ang kinabukasan ng inyong lugar o ng bansa sa panandaliang salapi na kaagad po yung mauubos. Pero yung pangmatagalan na benepisyong matatanggap natin kapag tama ang binoto natin, wala pong makakapigil doon. So yun lamang po, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa mga next video natin. Although wag po kalimutan na mag-like at subscribe.